Okay, now we're done with encoding grades and learners data. So, ang next na po natin na gagawin ay mag-generate na po tayo ng report card. Okay, dito po sa report card, meron pong bagong function ng program na tinatawag na report card generator. So, in one click lang po, magkakaroon dito ng folder kung saan yung mga data at grades ng mga bata ay magre-reflect sa kanilang report card. So ano nga ba ang kailangan pagdating sa report card generator? So unang-una, kailangan po ninyo mag-provide ng report card na nakalagay sa MS Word. So dito po, meron akong sample ng report card na nakalagay sa MS Word. Okay. Ito po ay mayroon ng coding. May naka-coding po yung report card na ito. So, ibig sabihin, hindi niyo po ito magagamit kung hindi po naka-code ang inyong report card. So, ibig sabihin, kailangan po itong i-send sa akin yung report card para magamit niyo at magkaroon ng bagong code. Tapos, ibabalik ko po ito sa inyo na naka-code na at ilalagay po natin sa isang folder together with SF Project 7. Ibig sabihin, hindi po ito gagana, hindi po kayo makakapag-create or makakapag-generate ng report card kung wala pong report card MS Word na mayroong code. So kahit palagyan po natin ng code yan, kahit pa mag-provide kayo ng report card, kung hindi naman po ito ma-coding, ay hindi po ito gagana. Yan po yung unang requirement dyan. Kailangan mag-provide ng report card. Tapos, ang report card po ninyo, ng school ninyo, ay ibibigay sa akin. Then, ibabalik ko po sa inyo yan na ready na ang report card ninyo for generating. Next po na requirement ay kailangan ang pangalan po ng report card ay it's either report card G11 or report card G12 kapag grade 12 naman. Pag grade 11, report card G11. Hindi po siya pwedeng ma-rename. Diba, lalagay niyo po ng ganito ang name niya. Hindi po pwede yun. Kailangan report space card space G11. Yan po ang name. So, yan po ang second na requirement. Ang third po, kailangan naka-folder po ito. Magkasama po sila dalawa ng SF Project 7 sa iisang folder. Hindi po sila pwedeng maghiwalay. So, magkakasama po talaga sa report sa folder ay si import, si report card, kung may certificate na po, certificate din, at si SF Project 7. Iisang folder lang po sila. Hindi po sila pwedeng. So, kapag nagawa po natin yan, proceed po tayo sa report card. Ito po ang next na requirement. Kailangan po ninyong palitan ng pangalan ng advisor. Ito. Pangalan ng advisor. Make sure lang na tama din yung pangalan ng principal. The rest po ay wala na po kayong gagawin. Ito po ay blanco na. Blanco yan. Wala po kayong i-include dyan. Then dito po sa grades nila ay blanco din po. Wala po kayong i-include dito. Dito pwede na po kayo maglagay ng mga ng always observe. Pwede nyo silang i-always observe lahat. Tapos kapag na-generate na, bago nyo na lang baguhin at gawing sometimes observe kung ang student naman ay talagang sometimes observe. Yan. Bago ko na ang name ng advisor, then name ng principal, okay na rin. After nyan ay save ko na siya, then ngayon, ready na po ang generation natin para sa report card. Ang i-generate ko po ay report card G11. Mapansin po ninyo dito sa desktop, mamaya po magkakaroon ng another folder dito. Ang pangalan po ay SF Project 7 SHS. At sa folder po na yan ay
makikreate na yung mga report cards in one click lang po. So, tingnan po natin. Dito na po yan. Then, i-click ko lang po ang G11. Pag hindi ko na po siya, lalabas itong report card generation na pop-up. Ang sinabi ko dito ay report cards is in report cards. Mali lang ano pa dito. Progress, please do not open any Microsoft Word documents to avoid interrupting the generation process. So, ibig sabihin, kailangan habang nag-generate ang report card, hindi po natin pwede ito i-interrupt. Kasi, paano nga ba na-interrupt ito kapag nag-open po kayo ng another Microsoft Word? So, ibig sabihin, hindi po tayo pwede mag-open ng Microsoft Word habang nag-generate ang kailangan lahat ng Microsoft Word ay na-close. At habang nag-generate ito, huwag mo na mag-open. So, please do not open any Microsoft Word. Then, click mo lang OK. Ito na po yung loading screen. Generate na po siya. Dahil dalawa lang naman yung student ko, kaya mabilis. Depende po yan sa dami ng student ninyo. Kung 45 talaga sa student ninyo ay medyo may katagalan din. Depende po yan sa dami ng student. And click ko lang OK. Tapos minimize ko lang, makikita po ninyo dito meron na siyang report ESEF Project 7 SSS na na-create. So okay, click ko lang yan. Then ito na report card G11. Then may mga names na nakaagad na nailagay. Dahil dalawa lang naman yung nilagay kong name, dalawa lang ang nag-reflect dito. So ayan na siya, nabuo na ang name niya. Ito na yung kanyang details na in-encode ko at in-import. Then, ito na yung mga grades niya dahil first quarter pa lang. So, ang gagawin ko dito ay didelete ko muna siya. Tapos ito, hindi naman nabago yung second sem. Kaya, hindi ko naman i-delete ito dahil sample lang naman yung grades na nilagay ito. So, yan, kunwari yan yung first quarter pa lang talaga. So, save ko lang siya, then print. So, isipin nyo na lang kung na-complete nyo na yung first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Isang printing na lang po yan. Ngayon sa amin po, ginagawa po namin, dahil every quarter nag-print kami, temporary report card lang muna binibigay namin. Bago na po namin binibigay yung report card na naka-works na o naka-hard paper na mga fourth quarter na po. So dito ganito po ang setup ng report card generator. In one click mag-generate na po ng report card. So ganun po kabilis. Isipin nyo lang kung 40 plus yan, 40 plus din po na names dito ang mag-generate. Kailangan lang po talagang i-send sa akin ang sa inyong template na report card bago po kayo makakapag-generate. Same din po sa certificate. Bago makapag-generate ng certificate kapag nabigyan na ako ng sample ng template niyo, then ibabalik ko po yan sa inyo. So yun po ang process paano mag-generate ng report card. So same din po sa irregular students. May sarili po yan silang mga kanya-kanyang report card template na kailangan ibigay sa akin para ibabalik ko ng meron ng project at para makapag-generate na. Yun po yung kagandahan sa program. Sarili po ninyong template, sariling school template, at hindi na kailangan pang mag-excel para mag-generate ng report card. I mean, hindi na kailangan pa yung na i-format sa Excel yung report card para makapag-generate dito in one click lang, diretso na kagad sa inyong report card in S-Word template. So ganun po ka-powerful yung program na ESEF Project 7. So yun lamang po, and sana nagustuhan po ninyo yung one click generator function ng ESEF Project 7. So, thank you po and God bless you.